Mamis! Mami Kirby! Hello, Mami Kirby! Hello po! Hello. Ayan, yung before niyang wala pa talaga siyang makeup. Ayan. So, syempre, ready na rin yung hair niyang kulot. Hello mga dear mommies! Tara, pag-usapan natin ang 17 mga bawal sa buntis at iba pang dapat malaman. May mga ilang bagay na dapat iwasan o ipinagbabawal sa mga buntis ayon sa mga doktor at medical specialist. Ano nga ba ang mga ito? Kapag buntis ka, maraming iba't ibang bagay na bawal mong gawin sapagkat delikado ang kalagayan mo at dalawa ang buhay na inaalagaan mo. Kailangan may masusing pagsasaliksik, pagtatanong sa mga eksperto at paninigurado kung ano ang mga dapat iwasan o tuluyang iwaksi para maisiguro na hindi maapektuhan ang sanggol sa iyong sinapupunan. Ano-ano nga ba ang mga bawal sa buntis? Para sa isang panimulang listahan at impormasyon, narito ang ilang mga bagay na bawal sa buntis at dapat mong iwasan. Ano-ano ang mga bawal sa buntis? Mami, hindi lang kaligtasan at kalusugan mo ang mahalagang tutukan kung ikaw ay buntis. Mahalagang maging maingat sa mga ginagawa at kinakain dahil nakasalalay din dito ang kalusugan at kaligtasan ng baby sa iyong sinapupunan. Ano ba ang bawal sa buntis? Narito ang mga listahan ng ilang mga bawal sa buntis. Una, masahe ay bawal sa buntis. Pinagpapaliban ng mga OB-GYN ang pagpamasahe kapag ikaw ay buntis. May mga masahe na ginagawa ng mga professional at eksperto dito at may sadyang uri ng masahe para sa mga buntis. Kapag buntis, hindi lahat ng masahe ay ligtas para sa isang babae. Kaya tandaan mga dear mommies, hindi dapat basta-basta magpapamasahe kung ikaw ay buntis dahil isa ito sa mga bawal sa buntis sa first trimester o unang linggo ng iyong pagbubuntis. Gayon din naman sa huling trimester. Pangalawa, acupuncture. Ang acupuncture naman ay sinasabing ligtas din kung gagawin ng isang qualified na acupuncturist na may training at karanasan lalo sa mga buntis. May mga acupuncture points kasi tulad sa mga pagmamasahe na hindi pwede sa mga buntis. Kung may planong magpa-acupuncture dahil sa nararamdamang pananakit o pagod, mas mabuting ikonsulta muna ito sa inyong doktor o sabihin ang lahat ng impormasyon bago gawin ito. Pangatlo, pag-aalaga ng pusa. Isa ito sa mahalagang malaman ng mga buntis. Ang pag-aalaga ng buntis ay isa sa mga bawal gawin ng buntis, lalo na sa panahon ng first trimester. May tinatawag na toxoplasmosis, isang karaniwang impeksyon na nakakaapekto sa mga ibon at sa iba pang hayop kasama na ang tao. Ang parasite na tinatawag na Toxoplasma gondii ay makikita sa mga dumi ng pusa o sa tinatawag na cat litter na nakontamina ng dumi ng pusa na infected na. Mababa ang posibilidad na magkaroon ng toxoplasmosis. Subalit kung magkakaroon nito sa unang trimester, may panganib na malaglag ang bata o di kaya ay magkaroon ng brain damage o pagkabulag. Maaaring makuha ito sa pagpapalit ng cat litter at pagbubungkal ng lupa sa garden, lalo't walang gloves at hindi makakapaghugas ng kamay ng mabuti. Ang mga karaniwang sintomas nito ay mataas na lagnat, sore throat at pananakit ng mga muscles. Kaya naman isa ito sa mga bawal sa buntis, lalo na sa unang linggo ng pregnancy. Kung sadyang mayroong namang kayong alagang pusa,
makabubuting mag-utos na lamang sa mga kasama sa bahay ang paglilinis ng dumi ng pusa at pag-aalaga nito. Kung wala namang mauutusan, siguraduhin gagamit ng gloves, maghuhugas ng kamay ng maibig matapos asikasuhin ng pusa at linisin ng dumi nito. Pang-apat, mga produktong paglinis sa bahay. May ilang mga produkto sa bahay na bawal at kailangan iwasan ng mga buntis. Nagtataglay kasi ito ng toxin na nakakasama sa isang babaeng nagdadalang tao. Tingnan ang mga produktong binibili at tingnan ang toxins level nito at toxic substance nito. Iwasan ang may matataas na toxins level. Ang mga produktong tulad ng mothball at toilet deodorant cakes ay karaniwang may taglay na naphthalene na nakasasama sa katawan o kalusugan. Kapag nakasinghot ng maraming naphthalene, makakaramdaman ka ng patig, walang ganang kumain, pagkahilo, pagsusuka o pagtatae. Panglima, bawal sa buntis. Mabigat na ehersisyo. Mabuti ang naidudulot ng pag-i-ehersisyo para sa ating kalusugan. Subalit kapag buntis na ang babae, kinakailangan na magpakonsulta sa doktor kung anong ehersisyo ang maaaring gawin na hindi makakasama sa inyong pagbubuntis. Makabubuti rin gumamit ng maternity belt na ginagawa mo kapag maglalakad bilang exercise. Makakatulong din ng pag-ehersisyo kapag ikay manganganak na. Pero tiyakin ang exercise na gagawin ay hindi bawal sa buntis. Kaya mas mabuting magkonsulta sa doktor para malaman kung anong ehersisyo ang pwede sa iyo. Pang-anim, fake tan at pampaputi ng balat, mga bawal sa buntis. Nakakasama sa buntis ang hatid ng chemical ng mga tanning cream o tanning products, gayon din ang mga pampaputi na iniinom. Sensitibo kasi ang balat na isang babae kapag buntis. Ayon naman sa paglalagay ng lotion na may kasamang whitening, subalit minsan kasi nagkakaroon ng buntis ng allergic reaction mula dito. Pang-pito, pangkulay ng buhok o hair dye. Marami sa mga pag-aaral ang nagpapatunay na masama ang chemical na hair dye na maaaring may dulot ng panganib sa isang buntis. Kung maaari, iwasan muna ito habang buntis para sa kaligtasan ni baby. Pang-walo, pintura. Iwasan muna ang mga pagpipintura sa bahay sapagkat nakakasama ang amoy nito sa buntis. Pang-siyam, sauna o jacuzzi. Wala namang nagsasabing may dala itong panganib sa buntis. Subalit, mas mabuting iwasan muna ito kapag ikay buntis. Maaari kasing mahilo o ma-dehydrate ka agad. Ang mainit na temperatura ng katawan ay maaaring maging sanhi ng ilang birth defects. Nakakaapekto ang mainit na temperatura sa development ng iyong sanggol, kaya iwasan muna ito. Ang 10, huwag magpa-x-ray. Hanggat maaari, huwag magpa-x-ray. Kahit dental x-ray pa ito kapag buntis. Mapanganib ang radiation para sa mga buntis. Kaya isa ito sa mga bawal para sa kanila. Maaari itong magdulot ng birth defects sa sanggol o problema sa physical o mental development. Pang-11, mga bawal kainin ng buntis. May ilang mga pagkain na dapat iwasan at huwag munang kainin ng mga buntis. Maaari kasing makaepekto sa kanilang sanggol ang mga pagkain ito at magdulot ng problema sa kanilang pagbubuntis. Pang-12, iwasan muna ang caffeine o kape. Ang caffeine ay stimulant at diuretic. Ibig sabihin ay ang pag-inom ng kape ay maaaring makapagpataas ng blood pressure, heart rate at pag-ihi at pagdumi. Kahit nasanay na si mami sa kape at si baby ay hindi, at hindi ito mabuti sa kanilang paglaki sa sinapupunan. Hindi pa kasi fully develop ang mga metabolism nila. Ang 13, huwag basta-basta inom ng gamot. May mga gamot na masama para kay baby tulad ng ilang pain reliever, lalo na sa mga antibiotic
mas mabuti ikonsulta sa inyong doktor ang lahat ng gamot bago inumin. 14, itabi muna ang mga sapatos na may takong, lalo na yung mga stilettos. Pinagbabawal sa mga buntis ang pagsusuot ng mataas na sapatos na may takong, kaya naman iwasan magsuot na mas mataas pa sa 2 inches ang takong. Mas mabuti kung puro flats lang at flip-flops at running shoes ang gagamitin habang buntis. Habang lumalaki ang tiyan, ang center of gravity mo ay nagbabago, kaya maaring mas off balance ka o baka bigla ka na lang matumba o matisod at mas malala, matapilok. Ang 15, lumayo sa mga naninigarilyo. Usok ng sigarilyo sa isa sa mga bawal sa buntis. Masama ang paninigarilyo para kay baby. At kasing sama din ng second-hand smoke o usok na nasisinghot mula sa mga naninigarilyo sa katabi o paligid nito. May tinatayang 4,000 chemicals ang taglay ng second-hand smoke at ang ilan dito ay konektado sa cancer. Ang exposure dito habang buntis ay maaaring maging sanhi ng pagkalaglag ng bata, premature delivery, low birth weight, learning o behavioral issue sa paglaki ng bata, at sudden infant death syndrome. Pang-16, iwasan ang pagtayo at pag-upo ng matagal. Pinagbabawal sa mga buntis ang labis na pagkapagod, katulad na lamang ng matagal na pag-upo at pagtayo. Ang pananatili sa isang posisyon ng matagal ay hindi makabubuti sa isang buntis. Ito ay sanhi ng pamamaga at pamamanas ng mga binti, paa at sakong, pati problema sa mga ugat. Gumalaw-galaw kung ikaw ay nasa opisina o sa bahay. Kapag nakaupo ka naman, itaas ang mga paa paminsan-minsan. Lumakad-lakad kapag napapansin mong halos 1 oras ka nang nakaupo o umupo. Kung nakatayo ka na higit sa 3 minuto. Yung doktor ang may papayong angkop para sa iyo dahil siya ang nakakita ng iyong kalagayan. Mas mabuti na rin ang nag-iingat kaysa mapahamak, lalo na kung nasa delikadong panahon ng pagbubuntis. Wala namang mawawala kung ipagpapaliban muna ang mga nakasanayan noong bago magbuntis at maghintay ng panganganak bago bumalik sa mga ito. Pang-17, huwag paniwalaan lahat ng naririnig, nababasa at nakikita sa mga palabas sa TV. Maraming informasyon na makakalito. Hello, thank you, Ma'am Jen. So ngayon, pipili tayo ng OOTD. Wow! So, thank you, Summer. Then, summer team po yung jam ngayon. So, Hawaiian tayo. So, yung napili kayo si Purple, yung Happy. What?